Isang mapagpalang araw uli sa ating lahat mga kapatid. Ito po ang Kohelet Ministry na patuloy na magdadala sa atin ng salita ng Panginoon. So, kumusta na po kayo? At naway sa oras ito ay patuloy kayong iniingatan ng ating Panginoon. So, tayo po ay nasa episode 79 na po tayo mga kapatid sa ating ministeryo na maghatid ng salita ng Diyos. So, last meeting napag-usapan natin ang tungkol sa heaven at marami tayong pinag-usapan kung sino makakapasok sa heaven, paano makapasok sa heaven at ano ba yung heaven. So, ngayon naman ang pag-usapan natin ay ang church o ang iglesia o ecclesia. So, alam natin na isang tao kapag siya po ay nanampalataya at naging, isang Kristiyano, siya po ay nagiging bahagi ng iglesia o ng church o ng katawan ng ating Panginoon. So, ang church pong pag-uusapan natin, ito po yung church na in-establish ng ating Panginoon sa Matthew 16:18 na sabi niya, "At sa ibaba ng batong ito, ikaw Pedro, itatayo ko yung aking iglesia, kahit ang kamatayan ay hindi makakapanaig dito." So, kung titingnan natin, ang Panginoon po ay nag-establish ng iglesia o ng church. Kaya nga sa ating pag-aaral ngayon, kung titingnan natin, ang church po ay hindi ito building, hindi po ito isang gusali, kundi isa itong mga taong nagkaroon ng relationship sa ating Panginoon. Ang tawag sila sa kanila ay mga people of God. So tayo po yung nanalig, nagsisi, nagpabautismo, at tayo po ay naging bahagi ng katawan ng ating Panginoon. So kung titingnan natin, ito po yung church. Ang church po ay hindi po ito religion. So kung titingnan natin bago nagkaroon ng church, meron na pong religion existing. Ito po yung mga Jewish religion nung time na yon. At sa ating gagawing pag-aaral, makikita natin na iba yung church at iba rin po yung religion. Kaya nga sa ating pag-uusapan, ang ating subject ay ang church. Paano maging bahagi ng church? Ano ba ang church? Sino ba ang head ng church? Ano ang purpose ng church? Paano tayo maging kabilang ng church? So sa ating pag-aaral, sa mga previous lesson natin, 'pag nagkaroon tayo ng kaligtasan at tayo ay nabautismuhan, nagiging bahagi tayo ng katawan ng ating Panginoon. At yung katawan na yon ay isang kingdom ng Panginoon dito sa lupa kung tayo ay dadaan sa proseso na pinagkaloob niya sa atin na dapat nating lakaran para maging bahagi tayo ng kanyang church. So, sa sanlibutan ito, ang daming church na nakapaligid sa atin. O kung titingnan natin, iba po yung nangyari sa kanila at iba yung nangyari do'n sa church na naging bahagi ng church na in-establish ng ating Panginoon. Kaya nga after na, ang Panginoon ay tayo ng kanyang iglesia at siya rin yung, naging, saligan nito. So, kung titingnan natin, para pala tayong maging bahagi ng church ng Panginoon, talagang meron tayong, part na pinagdadaanan para maging bahagi tayo. So, tingnan muna natin yung another views, yung world view na tinatawag. Kung, ano yung church. Kung titingnan natin, ang church ay mistulang religion talaga. So, ang dami pong nakapaligid na religion dito at ang tawag sa kanila ay church din kasi mananampalataya rin ang mga taong nasa loob ng isang relihiyon. Pero kung titingnan natin ang in particular, ang naging bahagi ng church o ito yung naging, ah, dahilan kung bakit ka nasa loob ng church ay dahil doon sa in-establish ng Panginoon, ng mga apostol din, ng mga teaching, ng mga aral na pinagkaloob sa atin.
So, tandaan natin ang Panginoon po ay nagtayo ng church, hindi po religion ang itinayo niya at ang mga church na ito yung kanyang mga, followers, ito yung sumunod sa teaching ng ating Panginoon. So, merong pagkakaiba ang religion sa church. Kaya nga kung tayo po ay miyembro ng isang church, so dapat tiyakin natin na ito ay sa Panginoon. O ito ay ang in-establish ng Panginoon. Ito yung itinatag ng ating Panginoon. Kaya nga masaya tayo kung tayo po ay nasa tamang iglesia o nasa tamang church. So marami pong gumagamit ng pangalan ng Panginoon, para itatag ang kani-kanilang mga aral, ang kani-kanilang relihiyon. Pero dito po sa church na pag-uusapan natin, iisa ang aral na dapat nating pakinggan. Ito po yung aral ng ating Panginoon. So kung titingnan natin, ito yung tinatawag na people of God, mga tao na hinirang ng Diyos sa sanlibutan ito at naging bahagi ng kanyang katawan. So, ang nangyari sa unang iglesia na natatag, ang unang iglesyang natatag ay sa Jerusalem. Ito po yung time na nangaral ang mga apostol at yung mga nanalig, yung mga nakarinig, yung mga nawagsisi, yung mga nabautismuhan, at sila ay idinagdag ng Diyos sa kanila. At kung titingnan natin, yung unang nadagdag sa katawan ng Panginoon, ito po yung mga nakarinig after ng first preaching doon sa Jerusalem. Ito yung Day of Pentecost. Nung bumaba sa mga alagad yung Espiritu ng ating Panginoon at sila ay napuspos at sa kanilang pagpapahayag ng tungkol sa ating Panginoon o yung tinatawag na kamanghang gawa ng Diyos. So, yung mga nakarinig po ay nanampalataya, nanalig. Kaya nga bago ka pala maging bahagi ng church ay para kailangan mo ng may narinig na aral tungkol sa ating Panginoon. At ang nangangaral niyan, ito yung walang iba kundi yung mga alagad ng ating Panginoon. Sa sanlibutan ito, marami na pong alagad ang Panginoon. Ito po yung mga na-disciple ng mga disciple din. Kaya nga sa atin, kung tayo po ay matututo ng aral ng Panginoon, ang tawag sa atin ay disciple ng Panginoon at trabaho din natin ang mag-disciple para yung mga taong wala pa sa Panginoon ay madagdag din sa kanyang katawan o sa kanyang iglesia. Kaya nga yung kaganapan na sinabi ng Panginoon na sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ng aking iglesia. So nangyari po yun doon sa Jerusalem sa unang pagkakataon at ito po yung unang church na tinawag. So meron pong tinatawag na sinagoga o yung isang lugar kung saan nagtitipon yung mga Hudyo. Pero iba po talaga yung church na tinatawag. Ang church ay mga taong nagtitipon, hindi po yung lugar na pinagtitipunan. Hindi po ito yung sinagoga o yung tinatawag na temple o templo. So tayo po ang tinatawag na church, mga taong naging bahagi ng pangangaral ng mga alagad ng ating Panginoon. So kung titingnan natin ang istorya doon sa Jerusalem, unang naitatag ang iglesia ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga apostol. Ang mga apostol po ay nangaral at yung pangangaral nila ay tungkol sa ating Panginoon at ang kinuwento nila yung kamangha-manghang gawa ng ating Panginoon. Kaya nga sa atin kung tayo po ay nakarinig ng salita ng Diyos o salita ng Panginoon, kung titingnan natin mga aral tungkol sa ating Panginoon. So, posible rin tayong maging bahagi ng church na in-establish ng ating Panginoon. So, ito po yung yung mga tao na ah, nadagdag. Kaya nga sa atin, hindi po tayo nagtatayo ng church o hindi tayo gumagawa ng church, kundi nadadagdag tayo sa church na in-establish ng ating Panginoon. So ito po ang mga palatandaan ng ikaw ay bahagi ng church. Kung ikaw ay
nakarinig ng aral ng Panginoon. Pangalawa, ikaw po ay nanampalataya at yung pananampalataya mo pananampalataya mo ay ang naging basihan ay may nangaral sa atin tungkol sa ating Panginoon. At kapag tayo po ay nanampalataya na, naturuan din tayong tumalikod sa ating kasalanan at magsisi. Kaya nga isang bahagi ng pag-aaral natin, tatandaan niyo, siguro way back mga 1 year ago, pinag-aralan natin yung repentance. So yung repentance kasi, mahalaga yan sa isang magiging bahagi ng church. Kaya nga kung tayo po ay nananampalataya, then nagsisi, so meron tayong tinatalikurang uri ng pamumuhay o yung dating kalalagayan natin na hindi nakalulugod sa Panginoon. Kaya nga after na tayo naging bahagi ng church, tinatawag tayong bagong nilalang o bagong creation. Sabi nga, the new creation sa pamamagitan ng pagkabautismo sa atin. Kaya nga, ang lahat na nagiging bahagi ng church, dapat sana ay gumagawa na ng mabuti after na siya ay napatawad sa kasalanan. Kaya nga, ang purpose po ng pagsisisi ay para ma-acknowledge natin yung mga ginagawa nating kasalanan and then ma-eliminate natin one by one upang sa ganoon 'pag naging bahagi tayo ng katawan ng Panginoon, tayo na rin ang bilang representante ng Panginoon sa sanlibutan ito na nagtuturo ng kanyang salita at nagtuturo din na talikuran yung mga maling, ginagawa natin, yung mga kasalanan natin at patuloy tayong nagiging example o ehemplo ng mga taong sumusunod sa Panginoon bilang bahagi ng katawan ng ating Panginoon. So, tayo rin yung mga nabautismuhan. Kaya nga maraming tao po ang nanampalataya, marami ding tao ang nagsisi, pero hindi po nababautismuhan. Kaya nga doon sa nangyari sa mga, nakinig ng unang message tungkol sa ating Panginoon, ng unang message ng good news, yung 3,000 ay nabautismuhan po at yung mga 3,000 na yon ang siyang idinagdag ng Diyos sa kanila. Yung kanila doon, ito yung mga apostol, ito po yung mga believers na nasa upper room that time, ito po yung 120 na nagtitipon nung sila ay bumaba sa kanila ang Espiritu ng Diyos. So, ibig sabihin, itong mga naunang miyembro ng iglesia at ang naging saligan nila ay itong mga apostol. Kaya nga tayo, nagiging bahagi tayo ng church dahil sa mga apostol. So, ang Panginoon po nag-establish ng church and then pinagpatuloy ito ng mga apostol. Kaya nga yung mga apostol na nangaral sa mga tao ay nag-disciple sila, nagturo sila nagturo, kaya nga hanggang sa panahon natin ngayon, lumaganap yung mga mananampalataya at nagiging bahagi ng iisang katawan ng ating Panginoon. So, kung titingnan natin, ang church pala ay mga taong nanampalataya at nagkaroon ng kaligtasan. So, puwede tayong bahagi ng isang religion na mistulang church, pero ang magiging question lagi, ito ba yung mga taong may mga kaligtasan? Kasi sa Biblia, ang church ay miyembro ng mga taong pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Ito po yung mga taong nagpabautismo, ito po yung mga taong naka-receive ng biyaya ng ating Panginoon. So tandaan natin ang iglesia po ng Panginoon ay itinalaga niya para sa kanya at ito yung mga itinalaga ng Panginoon ay nagiging bahagi rin ng, ministeryo ng ating Panginoon. Kaya nga 'pag pinag-usapan natin ang church, meron siyang layunin o purpose at, meron siyang mission dito sa ibabaw ng lupa at meron din siyang, ah, assurance na tayo din yung ililigtas ng ating Panginoon. So, kung titingnan natin ang church ng Panginoon ay mga taong sumusunod pala sa kanya. Kaya nga sa pagkakataong ito kung titingnan natin,
Sino ba yung unang, ah, God's people? So, sa lumang tipan, ang Israel ang God's people. Kaya nga kung titingnan natin in continuity ng pagiging mission ng Panginoon o pagkakaroon ng mga, alagad ng Panginoon o tao ang mga anak ng Diyos ay sa pamamagitan ngayon ng church. Kung titingnan natin ang dating, at people of God is Israel. Sa panahon natin ngayon, ang people of God is itong church. At kung bibigyan natin ng magandang pananaw kung papaano pinili itong mga Israel that time, tayo din pala mga miyembro ng church o yung bahagi ng church ng Panginoon, ang tawag sa atin mga hinirang din ng Diyos o pinili din ng Diyos. Kaya nga yung mga nagiging bahagi ng church, ito po yung nakatikim na ng favor ng ating Panginoon na maging kasama sa kanyang katawan o sa kanyang ililigtas. Kaya nga sa atin, kung tayo po ay magiging bahagi ng iglesia o magiging bahagi ng church, tayo po ay magkakaroon din ng mission. Meron din tayong mga benefits. Kaya nga kung gusto nating maging bahagi, dapat kailangan nating sumunod sa proseso na nangyayari doon sa iglesia. Kung titingnan natin ang religion ngayon, maraming religion na mayayaman, maraming religion na talagang kilala, pero yung pagiging church ay questionable po. Kasi nga, for example, marami pong religion na hindi ang Diyos na creator ang sinasamba nila. Pero kung titingnan natin, mistulang church din sila. At marami ding religion na nagbabasa rin ng banal na kasulatan, pero hindi tinuturo yung turo ng ating Panginoon. At meron ding religion na talagang idini-deny ang ating Panginoon. Kaya nga sa pamamagitan ng Panginoon, kung i-de-deny mo siya, imposible tayo maging bahagi ng church. Kaya nga mga kapatid, para makilala natin ng lubusan ang church, so pag-aralan natin mabuti ang iglesia ng tinatag ng Panginoon. So tandaan natin, nagtayo ang iglesia ng ang Panginoon ng kanyang katawan. At yung katawan na yan ay itong pinili ng ating Panginoon at ito po yung tinatawag na people of God. So basahin natin sa 1 Peter chapter 2 verse 9 to 8. Ang sabi rito, datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. Dati-rati kayo hindi bayan ng Diyos, ngunit ngayon, kayo'y naging bayan, hinirang niya noong noon ay pinagkaitan ko kayo ng habag, ngunit ngayon, sumasa inyo ang aking awa. So ito yung mga taong hinirang ng Diyos na dati. Sabi nga, pinagkakaitan ng habag ng Diyos. Pero ito yung mga nakatanggap ng awa ng ating Panginoon. Ang tawag sa atin, tayo po ay saserdote ng hari o tayo lingkod ng isang hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Kaya maganda itong malalaman natin kung ikaw pala ay magiging bahagi ng church o magiging bahagi ka ng iglesia na itinatag ng Panginoon. Ang sabi, isa kang ito'y isang bansang nakatalaga sa Diyos o pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng kamangha-manghang gawa niya. So tayong mga hinirang, tayong mga pinili para maging Kanya, nakita rin natin dito sa binasa natin, meron tayong purpose. Ito yung maghayag. Kaya nga,
titingnan natin ngayon sa Acts chapter 2, yung unang pangyayari. Papaano sila naging church, paano sila nadagdag sa church, at titingnan natin yung umpisa ng istorya ng church ng Panginoon ay makikita natin dito sa aklat ng mga gawa. Kaya nga dito sa ah, verse 36. So kung titingnan natin, mahaba itong hanggang verse 47 ito. So tingnan muna natin kung sino-sino yung mga nadagdag at papaano sila nadagdag doon sa mga alagad ng ating Panginoon. Sa verse 47, ito yung last verse ng chapter 2. Ang sabi rito, nagpupuri sila sa Diyos at kinalugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. So, sino po yung pinagdagdagan dito? So, ito po yung mga hinirang ng Diyos. Ito po yung mga alagad ng Panginoon doon sa upper room kasama ng mga apostol. So, ito po yung unang hinirang ng Panginoon. Kaya nga nung nagtatag ng Panginoon ng kanyang church, humirang muna siya ng mga apostol para maging saligan ng mga aral na tatanggapin natin, magpatuloy ng aral ng Panginoon kapag wala ng Panginoon, at may pahayag sa mga tao. So kung titingnan natin dito, yung mga idinagdag na ito yung nasa verse 36. Ito yung mga nakinig ng salita ng Panginoon. Kaya kung itataas natin ang basa, makikita rin natin dito, sabi rito, sa verse 36, kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Sa verse 37, nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at nagtanong sila. Tinanong nila si Pedro at mga apostol, mga kapatid, ano yung dapat naming gawin? Sumagot si Pedro at sabi, pagsisihan nyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa ngalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at pagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa nga lahat ng nasa malayo at sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang nilahad na upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan sila, lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo maligtas. Kaya ang mga naniwala sa kanilang sinabi ay nagpabautismo at nadaragdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na yon. So kung titingnan natin, ang idinagdag sa kanila ay yung 3,000 na nakinig ng talumpati nitong mga apostol. Kaya nga kung meron tayong pag-aaralan, ano ba yung ibinahagi ng mga apostol na ito at kung bakit na-convince nila yung mga nakinig para mabagabag ang kanilang damdamin sa mga narinig nila. At matapos silang makarinig ng mensahe tungkol sa ating Panginoon, so itong mga ito ay ang 3,000 na ito, yung mga nagtanong sa ating mga alagad, ay nagkaroon sila ng idea para patunayan at tanggapin at kilanlin itong Panginoon na ipinangaral ng mga alagad. At sa ganung paraan, itong mga 'to ay nangagsisi dahil sa utos ni Pedro nung siya nagtanong na ano yung dapat naming gawin. So ito yung mga nagsisi rin matapos manampalataya at higit sa lahat ay nagpabautismo. Kaya yung mga naniwala sa aral ng Panginoon, sa teaching tungkol sa ating Panginoon, puwede silang ah, sumunod sa tubig ng bautismo. So, after na sila nabautismuhan, do'n sila i-kinonsider na naging bahagi rin sila ng ng unang mananampalataya. Kaya sabi idinagdag sa kanila
ang may 3,000 nung araw na iyon. Kaya sabi rito sa 41, kaya't ang mga naniwala sa kanilang sinabi ay nagpabautismo at nadagdag sa kanila na may 3,000 tao nung araw na iyon. So ito yung unang conversion ng unang preaching ng ating mga alagad. Kaya nga doon sa Jerusalem, dito una na-establish ang church ng Panginoon. Ito po ay sa panahon na ika-33 siglo o sa 33 AD after na ang Panginoon ay umakyat sa langit. So kung titingnan natin, nag-establish talaga, nagtatag ang Panginoon ng mga alagad o church na mga taong naglilingkod sa Diyos at naghahatid ng mabuting balita tungkol sa kaligtasan. Kaya nga kung tayo po ay makakarinig ng salita ng Diyos at maririnig natin yung tungkol sa Panginoon na namatay siya at ipinako siya sa krus upang tayo magsigaling sa ating mga kasalanan. So tiyak na tayo ay magtatanong din. At kapag tayo po ay tinugon ng mga nangangaral sa atin at sinabi, magsisi kayo at talikuran niyo rin ang inyong kasalanan at magpabautismo. So dapat ginagawa rin natin yung bagay na ito para maging bahagi tayo. So at kung titingnan natin, ano yung unang naging activity ng church ng Panginoon after ng conversion? Sa verse 42, ang sabi, nanatili sila sa turo ng mga apostol. So yun yung nag-iisang isang palatandaan o yung unang palatandaan na ikaw ay bahagi ng church kung tayo ay nananatili sa turo ng mga apostol. So, ibig sabihin, pwede tayong makinig ng maraming turo, kaya lang ang question, ito ba'y turo ng mga apostol? So, ang isang palatandaan na tayo bahagi ng ating Panginoon, so tayo nananatili sa turo ng mga apostol. Ano pa? At sa pagsasama-sama bilang magkakapatid. So, nagpe-fellowship pala ang church, ang unang iglesia ng Panginoon. So, ito yung unang ah, conversion na ang ginagawa nila. Aside from nag-aaral sila sa turo ng mga apostol na tili, nagsasama-sama silang magkakapatid. So, sa loob ng church, meron laging fellowship, meron laging pag-aaral ng salita ng Diyos o aral ng mga apostol. At meron ding pagpipreparasyon ng tinapay bilang pagkakaroon ng pag-alala sa ating Panginoon at higit sa lahat ay nananalangin. So ang iglesia pala yung church. Mapapatunayan mo na ikaw ay bahagi ng church kung ginagawa natin itong bagay na ito. At ang maganda nga dito nakikita natin na hindi tayo maliligaw kung tayo po ay naging bahagi rin ng kanyang ng katawan o ng kanyang iglesia. Ibig sabihin, nasangkap din tayo. So makikilala natin ang ating sarili na tayo bahagi ng kanyang church kung nangyari din sa atin yung nangyari do'n sa 3,000. At ang maganda pa rito, sabi do'n sa verse 43, dahil sa maraming himala ang ginawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa kanilang lahat ang magkahalong pitagan at takot. At nagsama-sama silang lahat ng sumampalataya at para sa para sa lahat ng kanilang mga ari-arian ay pinagbili nila ito at ipinamahagi ayon sa kanilang pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw silang nagtitipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan, nagsasalo-salong masaya ang kalooban, nagpupuri sila sa Diyos na at kinalulugdan ng bawat tao at bawat araw idinadagdag sa kanila ng Diyos ang mga nililigtas. So, mga kapatid, ang church na in-establish ng Panginoon ay mga taong may kaligtasan. Kung ikaw ay bahagi ng isang church at hindi mo alam kung may kaligtasan ka, so magsuri po tayo. Maghanap po tayo ng mga taong nagtuturo ng kaligtasan ayon sa paraan ng ating Panginoon. Kasi po
baka maging biktima tayo ng religion at hindi tayo maging bahagi ng isang church. So tandaan natin, ang church ay God's people. Ito po yung pinili, hinirang ng Diyos at itinalaga para sa Kanya. Ito po yung community ng mga mananampalataya na may kaligtasan. So tandaan natin, iisa lamang ang itinayong iglesia ng ating Panginoon. At ang iglesia na yan ay may palatandaan, siya ang ulo, aral niya yung nasa loob at nagpe-fellowship, babahagi ng tinapay at nananalangin. Nagpupuri sila at nagagalak silang nagsasama-sama bilang magkakapatid. So, mga kapatid, pag-aralan natin mabuti ang tungkol sa iglesia o eklesiya. So, sa next meeting, dagdagan pa natin yung ating kaalaman ngayon. Pinag-aralan lang natin yung ano ba yung iglesia. Ito po ay mga taong hinirang ng Panginoon na naglilingkod sa Kanya, na may kaligtasan, nagpupuri, at na may kagalakan. At ito po yung mga taong binigyan ng